beloved Boss Mike Cervera. Wala na. Ito na, yung ginanap mga kababayan na hearing sa Quadcom. Pasok natin! Pasok! Sa ikalabing-apat na pagdinig ng Quadcom, nairita ang ilang kongresista dahil tila maraming hindi maalala ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Customs. Hindi kasi maalala ni dati Pulang-pula si Ito, sino to? Tao ni Digong. Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Ito yung Magdaloren na isa noon. Sabi ni nalihis ng landas ito. Tao ni Digong. Kung sino ang importer ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na itinago sa magnetic lifters noong 2017. Naniniwala ba kayo na hindi niya na maalala samantalang siya yung commissioner noon? At eto pa, Paeldon, makinig ka. Abay, laman ng balita yan, halos isang buwan. Halos 2 buwan pa nga yata, hanggang ngayon, topic pa rin yan. Yung kung sino, yung importer ng sandamakmak na droga, mga kababayan. Nung panahon na yan, si Paeldon ay siya yung commissioner ng Bureau of Customs. Tapos ngayon, ang sagot ni Paeldon, hindi ko na matandaan. Pwede ba naman yun? To make sure that Sino po ang importer nitong 6.4 billion na shabu? hindi ko na po matandaan, ma'am, kung sino po yung importer niyan. That importation has been a subject of a long court litigation. As head of the BOC, nalusutan ka ng 6.4 billion na shabu, nakapasok Ay, nakakahiya naman. Bigla siyang napaga na rin, Ay, nako, Paeldon. Tuloy. sa bansa. That is equivalent to 604 kilos. Diba? The first question that will pop up in your mind, sino? I find it strange that an incident as big as this, during the time, ay makakalimutan nyo po. Get the Imposible kasi yun, mga kababayan, na makalimutan. Di po ba? Kayo ba'y naniniwala na makakalimutan yan? Ito, si Paeldon, makakalimutan niya yun? Samantalang talaga naman pinag-usapan ng pangkalahatan yan. Ano sabihin, kabaw ka na, sabi ni Christina. Di ba? Ano ba ito? Ito ba'y ulyanin na? Ito ba'y matandang-matanda na? Mukha lang matanda pero medyo mas bata pa kay Digong yan. Junior officer yan ng panahon nang nag-awkward mutiny sila. Kasama si Trillanes niyan. Faeldon, alam niya na ang nag-import ng shipment ay ang grupo ng negosyanteng si Mark Taguba. Pero gusto niyang maitama siya kung hindi ito totoo. Grupo daw ni Taguba. Kaya dinidiin si Taguba. It's not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Congressman Luistro, hindi yata sinagot ni Commissioner Peldon kung sino yung importer. Please tell us kung sino yung importer. Hindi nga sinasagot. Hindi nga daw maalala Manong Abante. Hindi nga daw maalala. I will tell you immediately after I get the name, Your Honor. I do not want to be saying person here na hindi pala siya. I want to make sure that siya po yun, sir. Ako, Diyos ko naman, imposible talaga na hindi maalala. Maniwala kayo sa akin. Yung naalala ko pa Yung kauna-unahan kong naalala ko pa hanggang ngayon Yan pa kayang sandamakmak na shabu na panahon niya. Yung issue na yan, kayo, mga kababayan, naniniwala kayo dyan? Kita nyo, namumula na yan. Alamang, mga kababayan, yung kaba niyan hanggang ulo na yan. Asking someone to... And you do not have it even know verified right to me. now? You're not even sure right now? Pambihira naman buhay ito. You should be sure right now. Niloloko kayo niyan. Ako, maliwanag, nanloloko yan. Manang-mana kay Digong yan. Kahuli kayo ng ganyan.
Nang tanungin naman ng Director for Legal Services ng ito pang isa. Naku, parang ito sugo rin ito, mga kababayan. BOC kung meron pa rin bang TARA system, Meron pa bang grease money o tara dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, Correct. why don't you know? Oo nga. muling naungkat na bilyong-bilyong piso ang nawawala sa pamahalaan noong panahon ni Faeldon. Ako, kita nyo. Bilyon-bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan nung panahon ni Paildon. Sa tingin nyo, hindi kumukubra dyan si Digong? Natandaan ba ninyo? Nung nagkaroon ng issue to sa Bureau of Customs, hindi naman to tinanggal. Nilipat lang to ng ibang departamento. Hindi ba kayo nagtataka? Sa dami ng pera na nawawala sa kaban ng bayan, imbis na itulong sa mamamayan. Anong ginawa? Inilipat lang yan nung mabisto na nagpaparating sila ng droga dito sa ating bansa. Tapos ipipilit nyo si Digong sa aming malinaw ang isip. Malinaw ang isip namin para sa mga kalokohang pinaggagawa ni Digong. Kaya kayo mga DDS, kung ako sa inyo, abay, liwanagan nyo naman mag-isip. Diba? Oo. Kumain kayo ng utak ng baboy. Para madagdagan yung mga utak nyo. Tuloy. During my time, Your Honor, there's around 2,500 containers coming to the country every day. If the TARA system applies at that time, it's around 30,000. So annually, the government is losing around 27 billion, Your Honor. Kita nyo, 27 billion, mga kababayan. Tanong, kanino napupunta yun? Magtaka na kayo. Kanino napupunta yon kung may TARA system noong panahon ni Digong? Yan ho yun mga kababayan. Alam nyo ba yung TARA? Yan ho yung kinukulimbat nila para tuloy-tuloy yung kargamento. Wala nang maraming chiche-boreche pa. Kaya yung iba, huwag nyo nang i-check yan. Dahil droga laman yan. Pinasok ko. Saan? Sa magnetic lifter. Oo. Davao Group daw may ari niyan. Kaya, tuloy-tuloy nyo lang yan. Di ba? Kasi pag hindi nyo tinuloy-tuloy, sisipakin kayo ni Pulong. Ganun, mga kababayan. Grabe. Daming pera nilang kinulimbat talaga. Ibang klase, no? Bilyon-bilyon. Kaya ngayon, sila'y nakikipagpatayan, maagaw lang ang kapangyarihan. Bakit? Grabe ang pera! Oo! Lunod na lunod sila! Diba? Hindi ba naman magkikipagpatayan yung mga yan? Bilyon-bilyon makukulimbat? Samantalang si Pangulong Bongbong, hindi na nga nahinto. Kakagawa ng proyekto. Kakapagsilbi sa bayan. Pagiging tapat at mabait na Pangulo natin. Nagpapakita ng kagandahan na imahe sa ibang bansa. At ngayon magkakaroon pa ng upuan sa United Nations. Kita nyo? Hindi lang yun. Magkakaroon pa ng upuan sa tabi mismo ni Trump. Putik na yan! Tapos, gusto nyo yung mga magnanakaw? Tuloy. Yes, Your Honor, that's my estimate during my time. Naungkat din ang tinatawag na Davao Mafia. In fact, hindi yung commissioner ang nagko-control but the Davao Mafia ang nagko-control ng customs during that time, Your Honor. Davao Mafia, ito na yung Davao Group. Kasama ba dyan si Pulong? Imposibleng hindi kasama si Paeldon. Tandaan nyo yan. Hindi yan i-assign, iuupo kung walang papel yan sa sindikato ng mga Davao Group. Simple unawain. Unawain yung maigi. Napakasimple.
kayo ba iuupo bilang commissioner kung kalaban si Paeldon? Sige nga, kayo ba iuupo nyo yan kung hindi makakatulong sa mga illegal na aktibidades ng kung sino mang yang Davao Mafia na yan? Kita nyo mga kababayan? Isipin nyo maigi. Di ba? Isipin nyo maigi. Magnilay-nilay ko sandali. Iuupo ba yan? Nang ganun-ganun na lang? Mga kababayan. Sige, ito lang. Paano po yun nangyayari? If I understand the head of the BOC would be the commissioner po, or at least the deputy commissioners, how could you say that a mafia controls the BOC? There were calls na tumatawag. According to our reports, may tawag from the Davao to the commissioner, then the commissioner down the line pababa po. Para mabigyang linaw, pinapaharap sa susunod na pagdinig ang kasalukuyang commissioner ng BOC. Kasalukuyan na. Oo. Ito yung kasalukuyan. Huwag sana yung kaibigan natin dyan. Ha? Huwag sana yung kaibigan natin dyan. Shout out sa'yo, Direktor! Oo. Baka sa susunod, makikita na kita, ha? Huwag ka sumama sa mga galawang katulad ng galawan nila. Ha? Magserbisyo ng tapat sa ating mamamayan. Maglikom ng kita para maging pondo ng bayan. Dapat ganun. Putik na yan. Kaya nga yung mga yan, nagpapatayan eh. Samantala, nagdesisyon ng Quadcom na bawiin na ang contempt order laban kay dating PIDEA Director General Wilkins Villanueva matapos itong maghain ng motion for reconsideration at nangakong Wala na yan. Dapat nga tuloy-tuloy na ikulong yun eh. Oh, di ba? Oh, di ba? Yan po yan mga kababayan.